Gusto mo ba malaman kung paano magtanim ng talong? Tamang-tama! Dahil para sa iyo ang video na to. Magandang araw po sa inyo at sa mga bago nating viewers dyan. Welcome sa garden natin! Madami pong teknik at pamamaraan kung paano magtanim ng talong. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ako magtanim. Sa online shop ko lamang po nabili ang seeds na ito. Matagal po magpapuslit ng seed ng talong. Minsan, 1 week. Minsan ay tumatagal hanggang 2 linggo. Tip ko po sa inyo ay ibabad ang seed sa maligamgam na tubig upang ito ay magising at madaling mag-germinate. 1 oras na pagkakababad ay okay na. At pagkatapos ay binalot ko lamang ito sa medyas. Wala kasi kung mahanap na ekstrang tela. Kaya medyas na lang ang ginamit ko. At pwede din naman po ito. Dapat po ay basa ang tela at palipitan ito bago ibalot ang buto sa loob. Pagkatapos ay ibalot lamang ito sa plastic at ilagay sa loob ng cabinet o sa lugar na hindi naaarawan. Kapag nagpuslit na ang buto ay pwede na natin itong ilagay sa seedling tray o kahit sa permanenteng taniman. Pero ako ay nilalagay ko muna ito sa seedling tray upang maalagaan ng maayos. Kapag ganito nakalaki ay pwede na po itong i-transplant. Habang nililipat ko po ang mga cute na seedlings ng ating talong, baka po pwede nyo po ako matulungan. Sa simpleng pag-click ng like at subscribe button ay malaking tulong na po ito sa amin. Maraming salamat mga ka-garden. Ang kagandahan po, pag gumamit po tayo ng seedling tray ay hindi po masasaktan o mapuputol ang mga ugat nito. About naman po sa pagdidilig, nagdidilig lamang po ako kapag nakita ko na nag-dry na ang lupa nito. Mas maganda po kasi kung natutuyo din ang lupa upang hindi magkaroon ng fungus. Nagdidilig po ako dito ng swamp fertilizer once a week. Organic lang po ang ginagamit ko upang tumagal ang buhay ng talong. Nag-i-spray din po ako dito ng fermented fruit juice upang dumami ang mga bulaklak nito. Mainam din po na mag-cultivate tayo ng lupa upang makahinga ang ating halaman. Lalo na kapag nagko-compact na ang lupa at maaalis din ang mga damo na nakapalibot sa ating tanim. Kapag ito ay kinultivate, isa pa po na tip natin para lalong dumami ang bunga ng ating talong at lalong tumibay. Putulin o gupitin po natin ang dulo ng talbos ng talong upang ito ay tubuan ng madaming sanga. Mas madaming sanga, mas madami itong ibubunga at hindi ito tataas ng mataas. Hindi ito mababali basta-basta kahit na malakas ang hangin. Inalis ko din po ang mga dahon sa ilalim. Ang mga dahon na magugulang at dumidilaw dapat itong alisin upang mag-focus sa pagbibigay ng nutrients sa bunga at hindi sa mga dahon. Sa mga peste naman po ay siguradong meron tayong ma-encounter niyan. Kaya inuunahan ko na agad mag-spray. Hindi ko na hinihintay pa magkapeste. Kaya nag-i-spray po ako ng sabon na may halong baking soda. 1 beses sa 1 linggo. Ito ay prevention sa ating halaman. Tignan nyo mga ka-garden, ang laki ng bunga ng ating talong. After 3 months ay makakapag-ani na tayo ng tanim nating talong. Nagdidilig din po ako dito ng binabad na balat ng saging upang ito ay dire-diretso ang pamumunga at masuportahan ng nutrients ang mga bunga nito dahil ang balat ng saging ay mayaman sa potassium. Kung gusto nyo pa po ng mga ganitong video ay ipapakita ko naman po sa inyo ang susunod nating tanim. Ito naman po ang spring onion sa garden natin. Madali lang din po itanim ito. Kaya kung may katanungan po kayo, ay huwag mahiya na mag-comment at sasagutin po namin yan. Maraming salamat po mga ka-garden.